Magandang hapon po, maupo po tayo lahat. Vice President Jojo Binay, Atche Maria Montelibano, Uncle Butch, Uncle Joe, Mayor Lim, Mayor Junjun Binay, galang-galang kinatawan Amado Bagatsing, galang-galang kinatawan Freddy Tinga, kanyang may bahay, galang-galang Dodo Mandanas, galang-galang Mr. Tony Minoto ng Gawad Kalinga, Kalihim Alberto Romulo at Sani Caloma, Chairman Ricardo Garcia, ang mga samahan po ng Kabaka, Lakas ng Inang Manileño, Gawad Kalinga Beneficiaries, Kabataan Kontra Korupsyon, Pinoy Power Bicol Coalition, mga kasamahan natin galing pa sa Zamboanga, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal kong kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Talaga naman pong napakasarap ng pakiramdam na kapag kayong mga volunteers ang ating pong nakakasama. Kayo ang mga katuwang natin mula pa noong kampanya. Kayo ang nagsilbing tulay upang magtagumpay ang taong bayan. Kayo pa rin ang patuloy na nagpapaalala sa akin na hindi po ako nag-iisa sa pagbagtas natin sa tuwid na landas. Maraming salamat po. Dumaan man po ang maraming pagsubok at tagumpay sa bansa man o pati na rin sa aking love life. Isang bagay po ang hindi nagbabago. Kayo pa rin ang boss ko, kayo pa rin ang aking lakas. Ipinapaabot ko po ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat na nag-alay ng kanilang oras at talento upang mabuo ang aklat na ito, ang The Inaugural. Higit sa lahat, maraming salamat sa masusing pagbubuo sa kwento ng ating pong tagumpay. Mula sa kauna-unahang automated election sa Pilipinas hanggang sa pagbabayanihan ng mga gaya ninyong volunteers. Mula sa pagkakaisa ng maraming Pilipinong iwaksi ang madilim na kabanata ng ating pong kasaysayan hanggang sa manumpat tayong isusulong natin ang makabuluhang pagbabago. Tiniyak niyong ang bawat pahina ng librong ito ay magbibigay daan upang balikan itong mahalagang bahagi ng ating pong kasaysayan. 6 na buwan na po ang nakalipas ng una akong magsalita sa harap ninyo bilang Pangulo. Noon po ay inilatag ko ang ating mga plano at panata sa ating gagawing panunungkulan. Nasa na nga po ba tayo ngayon? Nananatili pa rin po ang ating panata sa taong bayan. Kung walang korap, walang mahirap. Ang pangunahin pa rin pong paninindigan ng ating administrasyon ay maiangat mula sa kahirapan ang ating maralitang mga kababayan. Kaya naman, agad po nating ipinasa ang ating reform budget para sa susunod na taon. At sa awa po ng Diyos at sa sipag ng ating mga mambabatas, agad din itong naaprobahan ng ating pong Kongreso. Maraming salamat po sa kanila. Hindi po natin hilig ang magbuhat ng sariling bangko. Pero wag ninyo po sanang mamasamain kung magyabang tayo ng kaunti sa araw na to. Sa unang pagkakataon po, sa loob ng 11 taon, ngayon lang po nangyaring ang paghahain ng pondo at ang pag-aaproba nito ay nagawa sa parehong taon. Aabot po sa 560.8 bilyong piso o 34.1% ng kabuuan nating budget ang gagamitin upang maisakatuparan ang ating inisyatiba para sa maayos na implementasyon ng ating mga programang panlipunan. Hindi po natin sasayangin ito. Sa ating matuwid na paggasta, wala pong malulustay na salapi dito. Ang popondohan lang natin ay ang mga proyektong may halaga at kapaki-pakinabang. Siyempre po,
Nakatutok pa rin tayo sa kapakanan ng mga mas nangangailangan. Kaya naman po, pinatatag pa natin ang programang Conditional Cash Transfer ng Department of Social Welfare and Development. Pagbubutihin ito ang estado sa nutrisyon at edukasyon ng mga bata. Hindi po ito panandaliang pagtulong lamang. Sa halip, ginagabayan natin sila upang makausad sa kabila ng kahirapan ng buhay. Sinisiguro nating sa pag-unlad talagang wala pong maiiwan. Dinagdagan na din ng ating administrasyon ang budget sa edukasyon. Mula po sa 240.59 bilyong piso nitong 2010, ginawa na po natin itong 271.67 bilyong piso para sa 2011. Umakyat po ito ng 16.5%. Malaking bahagi po ng pondong ito ang inilaan para sa pagpapagawa ng lampas 13,000 silid-aralan, paglikha ng 10,000 pang trabaho para sa mga guro at pagbili ng lampas 32 milyong libro. Kasama na rin po dito ang pagtsak natin na ang nilalaman ng mga ipinapabasa nating aklat sa ating mga mag-aaral ay may sariwa, tumpak at napapanahong impormasyon. Sa ganito paraan, may babalik sa taong bayan ang perang kanila naman talaga sa simula't simula pa lang. Titiyakin po natin ang bawat isa ay makikinabang sa kaban ng bayan. Marami din po tayong naiuwing pasalubong para sa ating bansa mula sa pagbisita natin sa Amerika, Vietnam at Japan. Na nagpunta tayo sa Amerika, hindi po bababa sa 2.4 bilyong dolyar ang nakatakdang halaga ng investment na papasok sa Pilipinas. Dala rin natin pag-uwi ang mahigit 43,000 na trabaho para sa susunod na 3 taon at sa katunayan po'y nag-umpisa na silang mag-hire sa mga BPO. Noong nagpunta naman tayo sa Japan, nahikayat natin silang magkaroon ng 2.8 bilyong dolyar na investment dito, maliban pa sa 2.6 bilyong dolyar na halaga ng iba pang potensyal na negosyo sa ating buong bansa. Siyempre po, meron din itong kasama ang kakulang bilang ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Ibig sabihin po niyan, pinatutunayan po natin ang ating pinanindigan na job creation ang una po nating binabalak. Sa mga good news na ito, talaga pong ramdam na natin ang kumpiyansa ng marami sa loob man o labas ng bansa sa ating mandatong maisakatuparan ang kaunlaran ng Pilipinas. Katabal po ng paglaban natin sa kahirapan ang pagsupil natin sa katiwalian. Upang maiwasan ang pagtagas ng pera ng bayan, isinagawa natin ang zero-based budgeting approach. Dito, kailangan pangatwiranan ng bawat ahensya ng gobyerno ang gastusin sa bawat programang kanilang ihahain. Sa parang ito, maiiwasan ang panlalamang at pagtatago sa katotohanan. Mas magiging maliwanag ang bawat proyekto at may papatupad lamang ang kapaki-pakinabang sa bayan. Simula po nang maupo tayo, inihain po agad natin ang pagtagtag ng Truth Commission sa pamamagitan ng Executive Order No. 1. Ito po ay upang ilabas ang katotohanan at maparusahan ang mga nagkasala sa taong bayan. Itinalaga natin pamunuan ito ng mga mapagkakatiwalaang individual sa pangunguna ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Sa kabila namang ito, alam nating may ilan pa rin nais humarang sa ating mga layunin. Kamakailan nga lamang, ibinasura ang itinatag nating Truth Commission. Ginawa ring masalimot ng Ombudsman ang ating pagsusumikap na patawan ng parusa ang mga nag-abuso sa kapangyarihan. Nariyan din ang mga kalaban nating para bang ayaw ng pagbabago. Hindi po natin silang hahayaang maging hadlang sa ating pong mga layunin. Malinaw po ang nais natin mangyari.
May magaganda po tayong nagagawa at ito ang gusto nating maiwan sa mga susunod na henerasyon. Ang mga pag-alab ng mahahalagang kabanata, ang mga kwento na maaaring paghukutan ng pag-asa sa laki ng kumpiyansa ng ating mga mamamayan maging ng ibang bansa. Marami na po ang nakakaramdam ng tunay na pagbabago. Kumapit po tayo rito. Talaga pong nagliliwanag na ang tinatahak nating landas. Inahahango na natin ang bansa sa kadilimang dinanas natin sa loob ng maraming taon. Sa pagsisimula ng ating bagong kabanata, nagista na rin natin ang liwanag. Malayo na po ang ating narating. Umaasa akong nariyan pa rin kayo, handang dumamay, handang maging patunay na hindi po ako nag-iisa. Kayo pa rin ang aking lakas at kayo rin ang magbibigay sigla at liwanag sa patuloy nating pagpupursiging magtagumpay. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.